Ilan sa mga group sa Timog Silangang Asya na naghahangad na makapasok sa kanlurang merkado ay dumaraan sa sistema ng malalaking record label mula sa Korea, Japan o Estados Unidos. Naiiba ang SB19 dahil nananatili silang nasa ilalim ng pamamahalang pagmamayari ng mga Pilipino sa pamamagitan ng 1Z Entertainment at sila mismo yon. Independyente nilang binuo ang kanilang tagapakinig at fanbase. Lumitaw na ang mga international na katuwang ay sumasali lamang matapos makabuo ang SB19 ng sarili nilang kredibilidad at lakas sa industriya. Ibig sabihin, mas maiahambing ang kanilang sitwasyon sa tulungan nyo kaming palawakin ang aming abot sa halip na pakisikat ninyo kami. Mas matatag itong posisyon sa pakikipagnegosasyon. Ang pinakamalaking palatandaan kung pagsasamahin ang matagumpay na WAS World Tour, paglahok sa Lollapalooza Summer Sonic, pandaigdigang pakikipagsosyo sa Lunary Global at representasyon mula sa UTA Music. Ang ipinapakita nito ay hindi na hinahabol pa ng SB19 ang international na pagkilala. Sa halip, ipinapakita nitong mas maraming pangunahing manlalaro sa industriya ang naniniwalang karapat-dapat paglaanan ng oras, koneksyon at puhunan ng SB19 sa pandaigdigang merkado. Kung mauuwi man ito sa isang tunay na pandaigdigang tagumpay, ay nakadepende pa rin sa mga susunod na mangyayari. Matapos ang kanilang mga festival appearance, ngunit mula sa pananaw ng industriya, ang mga hakbang na ito ay kahawig ng yugto ng pagbuo ng infrastruktura na karaniwang nauuna sa pinakamalaking international na paglago ng isang artist. Nakatulong na ang SB19 sa pagbuo ng infrastruktura ng P-pop sa Pilipinas. Kapag sinabing infrastruktura, hindi lang ito tumutukoy sa mga gusali. Maaari rin itong mga hulugan ng mga sistema, ugnayan, proseso, oportunidad at mga huwarang maaaring sundan ng iba. Unang infrastruktura, P-pop sa loob ng bansa. Bago ang SB19, hindi malinaw ang landas para sa isang Filipino idol group. Paano magsasanay, paano kikita, paano maglilibot para magtanghal, paano bubuo ng matatag na fandom, paano mabubuhay ng hindi umaasa sa isang malaking TV network. Hindi lamang sinagot ng SB19 ang mga tanong na ito para sa kanilang sarili. Ang mga grupong sumusunod gaya ng Bini Alamat, VXON at iba pa ay pumasok sa isang industriyang mayroon ng ilang malinaw na landas. Pinatunayan ngayon ng SB19 na maaaring maging matagumpay ang modelong ito kahit wala kang malaking TV network. Ikalawang infrastruktura, mga pandaigdigang daan. Mas kapansin-pansin ngayon na ang mga kamakailang hakbang ng SB19 ay tila hindi lamang nakatuon sa agarang tagumpay. Yes, layunin nilang magtatag ng mga oportunidad na maaaring maulit at mapakinabangan ng iba. Yes, yun po yung sinasabi natin na kahit po sila ay madisband or hindi na sila magtanghal, meron silang mga talent na inaalagaan. Dahil meron silang kumpanya, ang 1Z Entertainment, na ngayon ay may partnership na sa malalaking ahensya at kilala sa buong mundo. Halimbawa, naimbitahan ng isang grupong Pilipino sa Lollapalooza. Isa na itong malaking tagumpay. Ngunit ang magiging impresyon ng mga organizer, promoter, ahensya at record label ay kayang mahikayat ng maraming tao ang mga artistang Pilipino makapagbenta ng tiket at makapaghatid ng professional na pagtatanghal. Magbabago ang pananaw ng merkado. Ang susunod na artistang Pilipino ay hindi na magsisimula sa wala. Magsisimula sila sa nakita na namin itong mangyayari noon. Yan ang tunay na infrastruktura, bakit mahalaga ang UTA. Hindi lamang simpleng looking agency or booking agency ang UTA. Nasa sentro ito ng ugnayan sa pagitan ng mga promoter, mga music festival, mga brand, mga media company, mga tour circuit at iba pang mga artists. Kapag naging bahagi ng mga usapang ito ang isang artistang Pilipino, nabubuo ang mahahalagang relasyon at koneksyon. Kahit ang SB19 muna ang unang makinabang, nananatili ang mga ugnayang iyon at maaari ring mapakinabangan ng iba sa hinaharap.
Sa kasaysayan, ganito nakapasok ang mga rehiyonal na industriya ng musika sa pandaigdigang merkado. Hindi dahil lamang sa isang hit na kanta, kundi dahil sa maraming taong pagbuo ng mga relasyon at tiwala. Isipin ng K-pop, nang pumasok si BoA or BOA sa Japan, hindi lamang niya pinagpalago ang sarili niyang karera, tumulong din siyang magbukas ng daan sa mga kapwa niya. Nang dumating ang Girls' Generation, Big Bangs, BTS at Blackpink, nakinabang sila sa mga ugnayan, tiwala at pagkilala ng merkado na naitatag ng mga nauna. Walang iisang artist ang nagtatag ng pandaigdigang infrastruktura ng K-pop, ngunit may mga artist na malaki ang naitulong sa pagpapalawak nito. Ang natatanging katangian ng SB19. Ang kapansin-pansin sa SB19 ay tila hindi lamang sila nakatuon sa sariling tagumpay bilang mga artista. Malaki rin ang kanilang focus sa pagbuo ng mga institusyon at pundasyon para sa industriya. Halimbawa, ang pagtatag ng 1Z Entertainment, ang paghubog ng mga bagong talento, pagpapalakas ng kakayahan sa pag-oorganisa ng mga world tour, pagpapanatili ng pagmamayari sa kanilang sariling brand, at pagbuo ng mga international na pakikipagsosyo habang nananatiling pinamumunuan ng mga Pilipino. Hindi lamang ito mga desisyong pang-artista, mga desisyon din ito na maaaring makaapekto sa buong ekosistema ng musikang Pilipino. Gumagawa ba ang SB19 ng bagong infrastruktura? Maaga pa upang sabihin ganap na nila itong naitatag. Ngunit makatarungang sabihin na tila inilalatag na nila ang mga pundasyon na ito. Kung makalipas ang 5 o 10 taon ay karaniwan ng makikita ang mga artistang Pilipino ay regular nang lumalahok sa malalaking pandaigdigang music festival. May representasyon mula sa mga international na ahensya. Nagsasagawa ng world tours at nakikipagtulungan sa mga pandaigdigang artista. Maaaring balikan ng mga tao ang kasaysayan at sabihin na ang pinakamalaking ambag ng SB19 ay hindi lamang isang kanta o isang album o kahit isang world tour. Ang pinakamahalaga nilang naiambag ay ang pagpapatunay na kayang makilahok ng isang artistang Pilipino sa pandaigdigang industriya ng musika sa sarili nitong mga tuntunin at ang pagbubukas ng mga landas na maaari ng tahakin ng mga susunod na henerasyon ng mga artistang Pilipino. 1Z